Sana po ay magampanan natin ang ating trabaho sa ngayong sa umagang ito na matiwasay at walang maging aberya sa ating participant. Again, welcome po dito sa activity natin. Thank you very much. Maraming salamat po, Provincial Director Arthur Salida. At bibigyan lamang po namin kayo ng konting backgrounder, bakit tayo nagkaroon ng ganitong inisyatiba at ganitong programa para sa araw na ito. Kaya sa pagkakataon din pong ito ay papakilala po namin sa inyo ang aming pong grupo, yung PAD-PTD. At ang magbibigay po ng ating background o PAD-PTD ay ang ating police, Lieutenant Colonel Erwin Lopez. In line with the PNP Patrol Plan 2030, PNP may mission, may vision. In our vision to be highly capable, credible, and effective police service. In the conceptual framework is a patrol plan. We have that mission, vision, and the strategic roadmap, and the stakeholder support. Ito yung stakeholders support na ma-realize na maging effective kami, credible sa aming pagsiservisyo. Yan, nagkaroon ko ng advisory group for police transformations and development. So, we have the national advisory group. We have the provincial advisory group, ang aming chairman, ang ating buting governor. At ang secretariat ay si Sir Mataak. Ako po yung tao ni Gob sa under this PAD-PTD. Kaya nandito rin po ang PAD-PTD, pakitaas po yung kamay if ever may presence po. Okay, good, thank you. And we have the PAD-PTD. So, kaya kami para maging effective at maraming effective sa pag-servisyo, we need this group to be credible. Kaya dyan, lapit kami sa advice yan, lagi. Kaya kay Governor, pag kami mga pangailangan po kami. Thank you po, Gov. Salamat. And then, in this current, we have this tree planting and coastal cleanup. Basically, we have the calendar year of activity at nakaset po by this November, by this date, November 10. And then, ang next activity will be on December 11. Naka-vlog na po. And then, thank you for coming. At Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Erwin Lopez. So, in short po, kami po yung sa Army, meron po silang mga reservists. Nakita ko po ang aming mga kasama sa Coast Guard. Meron po tayong PCGA or PCG Auxiliary. Sa PNP naman po, yun kami po yun, yung PAD-PTD, yung kasama po nila. Alright. So, and also, yung mga nababasa po namin, just to give some info dun sa Facebook, ay ito po kasi ay 1-year activity namin. So, naplana po namin ito ahead of time. So, hindi po ito dahil sa may ganito o ginawa tayo kagabi na activities. So, just to make it, just to clarify. But at the same time, bibigyan ho tayo ng background din kung bakit naman ho kami nag-conceptualize nito kaisa ang ating pong PCENRO o ang Provincial Environment and Natural Resources Office headed by Engineer Ed Mersene. At the same time, sa pakikiisa din po ng Turios LGU at ng PAD-PTD o yung sa level naman po ng munisipyo, yung Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development. And with that, ay amin pong tatawagan ang kinatawan ni Engineer Ed Mersene para sa ating backgrounder ng programa, ang aking co-host. Magandang umaga po. Ako po si Rose Aliabe. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting background bakit po tayo nag-conduct ng ganitong activity. So, for your information po, ang November po ay ang Philippine Environmental Awareness Month.
So ngayong buwan po, nagse-celebrate po tayo ng Philippine Environmental Awareness Month. So kailangan po natin ipabatid sa mga tao na dapat maging aware po tayo sa ating environment. Kasama din po niyan ang Marinduque Enhanced Greening Program. So meron po tayong Provincial Ordinance Number 208 Series of 2023 na kailangan po ay ma-enhance po ang greening program po dito sa ating probinsya. Kasi nakikita naman po natin sa mga balita, palakas na po ang mga bagyo. Ang climate change po ay nararanasan na natin. So, yung mga dinadaanan po ng bagyo, grabe ang kanilang pagbaha, dahil kalbo na po ang kanilang mga kagubatan. So, isa din po ito sa mga advocacy ng Provincial Government of Marinduque sa pangunguna po nito, na dapat po ngayon pa lang umaksyon na tayo at pangalagaan ng ating kalikasan. Hence po ang Philippine Environmental Awareness Month na dapat hindi po dito natatapos yung pagbibigay natin ng awareness, pagsasabi sa mga tao ng kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. So, dapat po, hindi po ito dito matapos. Araw-araw, maging mabuting mamamayan po tayo. Magkaroon po tayo ng disiplina dahil sa ating mga sarili po, magsisimula ang pagkakaroon po ng maayos at malinis na kapaligiran. So, sana po ay palagi po kayo makiisa sa mga activity po na may kinalaman sa environment at para din po ito sa mga susunod na henerasyon. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yabe. At sobrang konti na lang po. Alam kong gusto ng mamulot ng basura ng ating mga kasama. Pero ating pong bigyang daan muna ang inspirational message and message of thanks din po ng aming pong chairperson ng PAG-PTV. Ang ating pong walang biling iba, our Tatay Governor Presbitero Velasco. Salamat, kapatid na Myong. Balita ko, hindi lang sa media gustong lumahok ito. Parang dito sa magandang bayan ng Torrijos ay gusto nang sumali sa legislatura. Ano ha? Palapakan natin ang napakasipag na si Myong Mataak. Ha? Nakakalimutan yung Mataak. O yan, pwede campaigning mo. Hindi ko sinabi kung anong tatakbuhan mo eh. So, isang magandang at mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sabi ko nga kagabi, palakpakan may hiyawan pag nag-acknowledge tayo, ha? Yan. Yan, talaga naman disiplinado. Well, babatiin ko muna ang ating napakagaling na multi-awardee na rin dahil maganda pinapakita natin sa peace and order ang ating provincial director, Colonel Art Salida. Palakpakan may hiyawan. Yan, lalo sa mga taga-pulis, ang hina nyo sabihin. Ulitin nyo na, Colonel Art Salida! Yan. Talaga namang kailangan natin ma-maintain yung ating number 2 safest province in the Philippines. At talagang pinupursigihan ng ating PNP yan. At of course, kasama rin natin ang ibang mga kasama, mga ating Bureau of Fire Protection, ating Coast Guard, pero kikita ho natin ang puno ng BFP, Superintendent Joel Pirata. Tama po ba? Okay, palakpakan, hiyawan! Agad ka BFP, hindi na nyo sumigaw. Boss yan. Siyempre po, ang representante po ni Mayor Lorna Quinto Velasco na medyo, nagpapalakas lang. At ito po ay hindi lang mayor, hindi lang bukad, hindi vice governor. Gobernador na rin po ito. Alam po, governor ng aming Eagles dito. Kaya ako, miyembro lang nito ha? At matagal na ho nagservisyo ito sa Marinduque. Kilala ho yan, ha? Yung mga bong, magagaling ho yan. Maraming bong. Pero ito, kilala nyo na. Ang isang pinagpipitagan at
napakapagaling na pinuno sa municipal government ng Torrijos. Ating po Bong Rasa. Ayan, palakpakan po natin. No? Wala ko na, tapos si Bong, mga ating hindi na mawala yung isig. At siyempre po, ang dating nagservisyo na rin sa PNP ka rin pare, no? Ay ang nagsiservisyo na rin matagal sa ating lalawigan ng Marinduque. At kasalukuyan po ay siya po ang puno ng barangay dito. Itong napakagandang barangay ng Poktoy. Wala pong iba kundi si dating Colonel Rolly Pilar. Ayan po. At nararapat din po na makasama ni Miyong Mata sa Sangguniang Bayan. Ha? At siyempre, we have to put good people, competent people sa ating gobyerno. No? Ganyan. Huwag tayong, sabi nga lang, huwag tayong tumulan sa US. Hindi maintindihan mo bakit nalo yung isa. Biro lang mo yun, don't vote me. At napagin ko na naman si Biong, ano ha? At nandito po ang Pangulo ng ating Tourism Council na Marinduque. At talagang hindi ho halos natutulog para luho mapalakas ang tourism industry sa ating Marinduque. Ngayon nga lang ho ay may bisita ho tayo mga Australiano na mga nagpupus, ano ha? So nakikilala na po sa ibang bansa ating magandang lalawigan na Marinduque. Wala pong iba, si Pangulo Susan Nase. Palakpakan po natin ang kahiyawan din. Mga kapribon mo dyan, ha? Ayan. Andito rin po ang pinakamataas na pinuno ng Coast Guard Auxiliary. Isa pong pinagpipitagan na public attorney dito po sa Marinduque at mahakot po ito ng katakot-takot na national award. Ano ha? Wala pong iba, si Attorney Ivy Rio Florido. Hindi ko naman, Diaz pa yung ano, Diaz. Diaz na! Ha? Ayan. Galing ho yan. Alam niyo naman, inaalagaan ho natin ang mga ating kababayan sa mga usaping legal. Yan, pwede ho kayong humingi ng tulong dyan. Lalo ho may mga gusot-gusot. Huwag ho nating take the law in our own hands. Ano ha? Mahirap ho yun. Pwede pag-usapan, yung PAW ho, nagbibigay ng servisyo, mediation, conciliation. Magkasundo ho tayo, lahat tayo ay magkakapatid dito sa Marinduque. Ano ho? At nandito naman ho ang PGNRO, represented by ni Miss Laceda, ano ha? Wala pa po, PGNRO, yan po yung environmental office namin sa probinsya. Si Edgar Kenny lang po ay meron lang urgent na pinuntahan. Ano po? Andun din po yung ating mga kasamahan sa provincial government ng mga department heads at nandito po sila. Pero in particular, ay cite ating napakagaling na provincial engineer po, si Romel Montano at pamilya ng Peo. Palapakan po natin. Sigaw kayo, mahina yung sigaw. Palapakan hiyawan! PEO! Ito ho ay talaga nagbibigay ng serbisyo. Kaya ho, pagkatapos ng mga sasamang panahon, mga bagyo, mga kalamidad, ay nandyan ho nakaagapay po ang ating PEO. At of course, yung mga ibang department heads ay hindi ko na masyado makita. Nandyan po sila lang. Palakpakan naman po natin yung mga ibang department heads at yung mga kasamahan po sa provincial government. And of course, birthday po ni kung kagabi, yung iba ho pwede po palapakan si Kawan para kay Kung Lord Alan. Happy birthday po. Kahit nakatapos na po, ay ating pong supportan si Congressman Lloyd at marami na hong nagawa sa ating lalawigan at marami pang gagawin. Ano? So, ito ho project ng PNP Pati PTD, Public Transformation and Development. Ano? And of course, ang ating vice chair po dito ay ating pong ginagala. Napakasipag, napakagaling na bishop. Ano po? Isang malakas na hiyawan palakpakan po kay Bishop Julie Marali. Yan. Incidentally ho, napromote na po si Bishop Julie Marali at sa po hawak ng Archdiocese ng Laguna. Malaki hong promotion yan. At lilipat po siya yata November 29 at magkakaroon po siya ng ano yan, rights sa
sa Laguna po, sa November 20. At binibigyan po natin ng parangal dyan, nagbigay na po tayo ng parangal dyan, yung ating Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Bigyan po natin ng isang napakagandang plaque of recognition and appreciation. Ano po? Ayan. Yes. So, sa inyo po lahat, maraming salamat sa pagdalo na dito sa ating Unity in Conservation, Preserving Our Planet Together. Yan. Coastal cleanup and tree planting. Alam niyo yung social media, ang dami yung puro-puro. Dahil daw ginawa itong concert, dito daw nilagay. Pero hindi po yun ang dahilan. Matagal daw na plano ito. At si paring yung mata ko, considered dito, no? Siyempre, kanya-kanya kong salita yan. But wherever it may be, it's not the particular place that's important. Ano? Ang important is the activity towards preserving our environment. Tama yung nagsalita kanina, napakagaling ng explanation. Masyado na malupit ang kalikasan. Ano ho? Dahil sa kapabayaan ng tao at dahil sa mali-maling desisyon din po ng ibang mga bansa, ay na-experience na po natin ang matindi na climate change. At yung nararanasan natin ho ngayon na medyo mabigat na nga ho, ay ang projection ho yan pasama hanggang 2030. Kung makikita nyo ho, yung binigay na taning ay hanggang 2030. Ang ibig sabihin ho nun ay napakaiksi ng panahon para mapigilan ito mas mabibigat na problema. Mga disaster. Ano ho? Nakita nyo? Ang prediction, 2030 lang. Napaka-short term. So, patindi ng patindi ho ito. Ay, ang tagal na ho natin pinag-uusapan itong conservation, itong anti-climate change. Ang inyong governor ho, nung nasa Supreme Court pa ho ako, dahil ako ho yung nag-decide ng Manila Bay Cleanup, ako ho yung tumawag niyan, at saka for 8 years or 9 years, ano ho, ay hinawakan ko yung paglinis ng Manila Bay. Grabe ho ang basurang pumupunta sa Manila Bay. Lahat ho ng mga ilog, mga creek, mga waterways, dyan sa Metro Manila at 5 bayan, 5 lalawigan na nakaikot sa Metro Manila, ay katakot-takot po ang basura na dinadala araw-araw sa Manila Bay. Ganyan po, napakatindi ang pagtatapon ng basura. Kaya ho, nung bumagyong malakas at lumaki yung alon, ano ang ginawa ng kalikasan? Sinuri lahat yung basura mula sa Manila Bay, nandun ho lahat sa Roas Boulevard at yung malalapit na lugar. Ano ang ibig sabihin nun? Nagre-rebelde na ho ang kalikasan. Naghihiganti at pinapaalala sa ating mga kababayan. Kayo may kasalanan nito kaya nangyayari ito Hindi nyo kami binibigyan ng importansya dahil ang kalikasan ay para sa tao. Sa totoo nga po, ang sinasabi, itong kalikasan natin, ang environment, ay regalo po ng Panginoon sa atin. God-given yan. Bakit po binigay yung isang magandang kalikasan sa atin? Para po tayo mabuhay ng masaya at maunlad. Yun po, pero hindi natin nare-realize na itong kalikasan po natin ay regalo ng Panginoon. At kailangan po natin yan para po maganda ang ating buhay, kasama ang ating mga pamilya, mga kaibigan, ng komunidad. Gumanda ang hanap buhay at negosyo, iyang pong kalikasan ay instrumento para sa kabutihan ng tao. Pero ano po ang ginawa ng ating mga kababayan? Sinasalaula ho natin ang kalikasan. Yun lang basura. Sinabi ng Republic Act 9003, segregation. Hindi ho tayo nagsisegregate. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi naman ho mahirap mag-segregate. Di ho ba? Ihihiwalay mo lang yung biodegradable sa non-biodegradable. Kung mari, ihiwalay mo na yung mabuti, yung plastic, dahil may paraan na ho tayo dyan. Pero, saksakan ho tayo ng neglect. Ayaw ko lang sabihin ho, napaka-tamad natin.
Hindi naman ho mahirap gawin yun eh. Di ba? Bakit hindi ho natin mahiwalay? So, yung barangay ho, ang nahihirapan niya paghihiwalay. Yung munisipyo ho, ang nahihirapan maghiwalay. Di ba? Samantalang, napakadali po dapat ng pag-aayos ng basura. Ang objective po natin ay nilabas ko, executive order, ano ho? Zero Waste Management. Yung 3 R eh. Huwag na yung 5, huwag na yung 7. Hindi mo na matandaan yung 5 eh, saka yung 7 eh. Yung 3 na lang eh. Recycle. Kung pwede naman pagkakitaan, eh bakit mo itatapon yung basura? Diba? Meron namang pera sa basura. There is money in garbage. Diba? Reduce. Bakit ka naman, asyado ka naman sa laula, na dumami lang yung pera mo, bili ka ng bili, tapos gagawa ka ng basura, eh bakit hindi mo bawasan yung basura mo? Diba? Reuse. Eh kung pwede mo namang gamitin, bakit ka tapon ng tapon? Diba? Yun eh. Yung 3 R na, huwag na yung 5, huwag na yung 7. Kahit ako, hindi ko matandaan eh. Ang dami na sinabing R. Eh yung pinaka-basic na lang eh. Ano ho? So, ito, yung ginagawa ho natin is just to set an example to all the other kababayans natin na sundin po natin ang Republic Act 9003. Di po ba? Yun, malaking bagay na ho yan. Huwag ho nating bigyan ng mabigat na responsibilidad ang ating mga munisipyo at barangay. Tumulong po tayo. It's only in cooperation and collaboration ho na gaganda ang ating kalikasan. Yan lang basura. Ha? Zero waste. Huwag na ho tayo magtapon ng basura. Ayusin ho natin yung basura. Hanggat maaari ho, wala tayong itatapon. Ho? Ayan. Anyway, ang provincial government ho, kasama si Congressman Lord ho, dahil nga ho, medyo masama na ho ang kondisyon ng kalikasan natin, ay nagsasagawa na ho tayo with the coordination, under the supervision ng National Agency and DPWH, ay makikita niyo po yung mga shore protection project na ginagawa. Yan ho ay proteksyon ng ating mga mamamayan para hindi masira po ang kanilang bahay at ari-arian at ma-expose po yung buhay nila sa sakuna. Dahil po itong karagatan na iyon ay matitindi na po ang alon. Unti-unti rin tumataas ang level ng tubig. Ilang centimeter, half centimeter every year. Pero pag ganun tumataas ho, matindi na epekto nun. At ano pa, dito ho sa Marinduque, ay nakikita ko na po ang epekto ng mga malalaking alon. Pag may malalakas ho tayong bagyo, ay nakikita nyo ho, grabe ho ang epekto. Yan yung ating mga barangay na malapit ho sa nasa seashore, may seashore sila, yan po ang reklamo nila. Kaya nga po, napakagaling ng ating Congressman Lord, at sa tulong po ng DPWH, so naman si Secretary Manny Bunoan po, kalaro din natin ng Gobra, kaibigan din po. Kaya binibigyan po natin ng proteksyon po ang ating kalikasan, lalo po yung mga shoreline. Ito po ay lalagyan natin ng breakwater sa malayo pa, hindi matulad na medyo malapit po yung shore protection. Kasi nga po, pang-tourism ho ito eh. Yung breakwater ho ay malayo-layo, gastos ho yun, pero ilalaban ho natin yun. Dahil ho, kailangan ma-preserve natin ito. So itong Puktoy White Beach ho, isang tinitignan namin, kaya nandyan ho si Engineer Monciano, at makikipag-coordinate po tayo kay DE Ragragio, para po malagyan ito ng breakwater na malayo-layo. The same thing is true with Maniwaya po, yung White Beach natin doon, pinuprotektahan ho natin yan. Ay maglalagay po tayo ng ganyan. Ano po? So, maraming salamat po dito sa ating project, and spread the word na kailangan mong tumulong lahat sa basura. Zero waste kung maaari. Pilitin pag-aralan kung paano hindi nagtatapon ng basura. At yung pwede namang i-recycle, ay i-recycle po natin. Yung mga plastic po ay inaayos na po ng provincial government. Hinahakot po natin yan sa mga iba-ibang munisipyo
at dinadala po natin sa cement factory, tanggal na po yung ating plastic. Ano po? Ito po, gumagamit ng mga plastic na product, yung mga sachet, ay inumpisa ho namin ng PGNRO, si Engineer Marcene, na kailangan may redemption center sila sa mga poblasyon. Yung pinagamitan ng mga sachet nila, mga plastic na mahirap ho mag-gather, kailangan ho nire-redeem ng kumpanya na nagbenta rito niyan. Unti-unti ho yan, papatigilin ho namin ang pag-supply niyan dito pag hindi ho sila tumubad. Kailangan yung dala mong basura, ikaw din ang umayos, ilabas mo yan. Diba? O kaya bilhin nila. Bilhin nila. Ay di, kumita pa ng konti yung ating mga kababayan. Ho? Zero waste ang atin ho, pinapalaganap na balita. Zero waste ho ang estratehiya para ma-preserve ho natin itong napakagandang ating mga rinduke. At alam niyo po ito, pag-tourism po ito. Pag nalaman po ng mga turista, madumi ho yan, polluted ho yan, sinong pupuntang turista? Gusto po ba nila sila magkasakit? Hindi po pupunta yan dito. Kaya dito ho, sa Marinduque, ang ating binibigyan ng protection talaga ay tourism. At kaakibat po dyan ang pag-protect and conserve the environment. Ayan. Okay po ba yan? Mukhang mahina ang sagot nyo. Inantok na yata kayo. Nagugutom na kayo. Okay po ba yun? Sama-sama tayo. Yeah, mahina pa rin ha. Sige ha. Pakinggan nyo lang sinabi ko. Anyway. Tree planting. Naglabas na ho ang SB. Pinirmahan ho natin yan. Bawat isang mamamayan sa Marinduque ay kailangan magtanim ng 6 na puno sa loob ng isang taon. Ang sabi ho natin, kailangan ho 12 trees a year. Isang puno kada buwan. Dahil ho yung climate change ay mabigat ho. At mapupreserve natin, mapuprotektahan tayo sa climate change kung marami ho tayong puno. At the same time ho, ay pwedeng pagkakitaan dapat yung puno nating tinatanim. Kaya nga po, tinitignan na po namin yung ating bagong variety ng coconut tree na katigan at takunan. Marami na po tayong seedling. Mag-aaralan po natin yan kung yan ang mas magandang itanim. At sa reforestation ho, mas mabuti sa isang lugar na lang ho ay tinatanim. Hindi kung saan-saan Hindi ho naayos yung pagsagawa ng project. Ano ho? Para yung komunidad ay makinabang someday dito sa itatanim natin, kung pwede ho pagkakitaan, lalong magaling. Matatanda na ho yung 3 million coconut trees natin. At ang PCA naman ho ay suportado tayo dyan. Kasi ho, si tatay ko, nung nasa Supreme Court, ako ho ang nag-decide ng Coco Levy Funds. 76 billion ho yan binigay ho yan sa buong bansa naman. Pero nararapat ho na tayo ay bigyan ng malakas na suporta ng Philippine Coconut Authority. Kaya ang lakas ng tulong natin sa coconut farmers, sa Pawa ho, malapit na masagawa yung ating processing plant ng ating coconut para pantulong po sa ating mga coconut farmers. Tree planting ho, hindi lang ho basta tinanim Para ho yan talaga, inaalagaan muna hanggang matibay na siya na magiging matibay na puno. Ano ho? Yung bawat proyekto po ng tree planting ay kaakibat po dyan yung siguruhing tutubo at lalaki. Yan ang importante. Kasi, kung photo-photo lang tayo, madali ho mag-photo kahit saan kita Pero ano yung nagawa natin sa kalikasan? Wala ho. Diba? Yan ho ay regalo din ng Panginoon yung puno. Diba? Protection against the harsh effects ng climate change. At the same time, kumikita po tayo dyan. Kaya nga, tingnan ho natin, mas maganda yung punong itatanim yung fruit bearing. At may kita rin po tayo, may balik. May return of investment. Diba? Ano sabi nung poet, si Joyce Kilmer? Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Tama po ba yun? Mabigat ang ibig sabihin no? Diyos lang ang pwedeng gumawa ng puno. Siyempre po, dahil ang Diyos ay kayang gawin lahat. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero tayo po ay ginawang mga delegado at representante ng Panginoon
na tayo po ang gumawa ng puno. Kaya po tayo ni tree planting. Kaya tayo, yung mga nagtatanim po ng puno, ayan ay otorisado ng Panginoon na magtanim tayo. Kasi ang ginagawa po natin ay para sa ating mga kababayan at alinsunod po sa Panginoon. Only God can make a tree. Si Joyce Kilmer ho yan. Ang elementary pa ako, minimemorize ko yan eh. Hanggang ngayon, natatandaan ho natin yan. So, tree planting, plant 12 trees a year. In a year's time, 12 trees. Pwede naman ibiglaan nyo, tanim na yung 12. Di kong plywood na agad. Puno ho, napaka-importante. Makakatulong pa sa pag-unlad natin, pati sa tourism. So magtatapos na po ako. Ang huli pong mensahe, unity. It's only in unity that we can do this. It's only kung tayo ay nagsasama-sama, naniniwala tayo, lahat ay naniniwala sa isip at sa gawa na kailangan gawin ho natin to at gagawin natin talaga. Magkakasama ho tayo, magiging maasenso po at matagumpay itong proyekto na ito. So we should always be united. Maliit ho ang Marinduque, kukunti lang tayo. Pero kung nagkakasama-sama ho tayo palagi, malakas na pwersa po yan para po sa environment, sa kalikasan, at higit lahat, para po sa atin lahat ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagpalain po ang kalikasan. Maraming salamat po. So much po, Tatay Gob. Once again, bigyan po natin si Tatay Gob ng palakpakan na may kasamang hiyawan. Okay, ito po hala namin ni sobrang iksi lamang ng ating program. Ano po, at alam ko po, ang dami po natin mga activities pakagabi. Ay sobrang quick lamang po, 1-minute message of support from our Turios LGU, headed by our Mayor, Lorna Quinto Velasco, to be represented by our MPDC. Yan, si Kuya Bong. Maraming salamat, Kuya Myong, at sana iyong pagsali sa politika ay magmumulat sa ating kabataan ng kamalaya sa pangangalaga sa kalikasan at sa pangangalaga ng basura. Siyempre, ating pagpupugay sa ating punong lalawigan, ang ama ng ating Lord Alan J. Quinto Velasco, the Father of the Lord. Siya po ang ating sandigan ng lakas at ng ating pag-asa, inspirasyon ng ating mga kalalawigan sa ating patuloy na pagkakaisa tungo sa pagunlad. Binabati ko po ang ating mga panuhin ngayong umaga. Siyempre si PD Salida, ang si PD Diwata ng ating Bureau for Protection, ng ating punong barangay. Dati pong Beach, dati pong Boracay, Chief of Police, si Colonel Rolly Bilar. Kaya tama-tama ang kanyang pagiging kapitan ng barangay ng Puktoy, White Beach, sapagkat yung karanasan niya sa Boracay magagamit po para pangalagaan. Ang ating pong White Beach Administrator, the beach behind the fame of the Trios White Beach, yan po si Sir Obet Macdon, at siyempre ang aming Chief of Police, Police Captain Roel Reforma. Sa ngalan po ni Mayor Lorna Quinto Velasco, ay kayo po yung aming tinatanggap dito sa bayan ng Trios, sa White Beach, at siyempre lahat ng ating mga volunteers, yung ating auxiliary groups, mula po sa Philippine Coast Guard. Andyan po yung ating Marinduque, Matikas region, yung iba't ibang Eagles po that are now busy doing their cleanup dito po sa ating White Beach. At syempre yung ating po mga empleyado ng ating pamalaang panlalawigan at pambayan, lahat po ng ating mga supporters, amin lang po pinapaabot. Napakamatagumpay po ng pagdaraos ng ating Dance and Music Festival, which coincided with the celebration of the birthday of Kong Lord Velasco. Ito po ay confluence ng dalawang events na nagkasabay lamang po at naghatid po sa atin ng iba yung sigla ng turismo. Ang interest ng ating mga tao at pagdagsa ng tao dito sa White Beach, hindi po natin nasagkaan. Sa amin pong estimate, may 20,000 yung ating po mga kababayan na nandito. At kakibat po ng paglago ng turismo ang panganib ng basura at ang pagbagsak ng ating kapaligiran. Kaya isa po sa ikinapanalulmo namin, parang sa ating mga kabataan yata ay nawala na yung malasakit sa kapaligiran. So we are calling on all sectors, especially yung ating po Marinduque State University, who will be in the front line in the education of our youth, to instill in them the love for the environment, and to be conscious of the waste that we generate daily. We cannot do it alone sa ating government. We have all the policies that are in place to make sure that garbage are properly taken care of. But we need the active support of the family, of the youth, and all the sectors, especially the business sector. At nakita po naman ninyo pagpasok ng negosyo, ng investment sa bayan ng Torrijos. Something that we are
proud of. At ito po ay dahil sa potential ng aming White Beach. Subalit kung ang basura ay mananatiling pasakit sa atin, unti-unting mawawala ang interes ng ating mga turista sa bayan ng Torrijos. Kaya sa ngalan po ni Mayor Lorna Quinto Velasco, nagpapasalamat po kami sa inyong programa, sa inyong pakikiisa, dahil ito po ay salamin ng inyong malasakit sa kapaligiran at sa ating kahandaan na lumaban sa digmaan, laban sa basura. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng buong magabang. Thank you so much po, Sir Bong. And also, last message of support, ang ating pong barangay captain ng Barangay Puktoy, at the same time, Colonel Rolando Villar. Thank you, Consihan Leo. Ay, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Parang walang hiyaw sigaw, ano po? Okay. Of course, nagsalita ng ating ama ng lalawigan, ang ating governor, si President Velasco. Of course, nagsalita ng lahat, ano po? Ang provincial, local, at iba-ibang ahensya ng gobyerno. So, to summarize, ang keyword po ay unity para ma-preserve po natin at ma-conserve ang ating planeta. So, paano po natin gagawin yan? Gawin po nating habit. Kami po sa Rotary, na kung saan ay nandiyan po si Ma'am, member ng Rotary Club Marinduque North. Member po si God Jad, saka si Pong Alan, ating celebrator. Member po ng mga Rotarian. Kami po ay talagang regularly nagtatree planting, coastal cleanup. Kaya gawin po nating habit. Kasi kung yearly lang po natin gagawin yan, ay walang mangyayari po. Ano? Katulad ng panahon ni Marcos, million trees, asa na kaya yung million trees? Wala po, ano? Habit plus monitoring. Ano po yung palagi ko ang dapat. At gawin natin habit sa ating mga bahay-bahay at bakanting lupa. At taniman natin, kahit hindi may tree planting, may coastal, maglinis po tayo, magtanim. Habit lang po, habit forming, ay paragay ko yung magiging successful ng ating planeta. So yun lang po, at pagkaisa tayo, ang ating unang coastal cleanup and after coastal cleanup, tree planting. Thank you. Maraming salamat po, Barangay Captain Rolando Villar. Ayan. So, this time, bago ho tayo magpunta sa ating pong paglilinis ng ating coastal, ay nais po muna namin pasalamatan ang iba't ibang mga organisasyon, ang different stakeholders from private sector, ang Three Favor Travel and Tours, at kasama rin po namin sa pag-PTT, ni Susan and Company, at ang Guardian, ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang BFP, ang ating pong PCG, ang ating pong Marinduque State University, represented by Mr. Dean Marvin Plata, sapagkat ang ating pong Presidente Diosdado Pisalweta ay miyembro din po ng PAG-PTD. At ang lahat po ng ating mga kasama mula po sa Office of the Vice Governor, si Vice Governor Adeline D. Angeles, na represented by Kuya Willie, at ang ating pong Congressman, Lord Alan Velasco. So yung hindi ko po nabanggit ay sa pamamagitan po ng ating governor ay lubos-lubos po ang aming pasasalamat po sa inyo. At dahil po ang ating Tatay Gob ay talagang he's driving towards good tourism, at dahil nandito na po tayo sa isa sa mga pinakatampok, ito po wala sa aming programa, isa sa pinakatampok na ipinagmamalaking yaman ng ating pong lalawigan ng Marinduque, ang Puktoy, Torrijos, White Beach. Ang aking po pala ang ating pong administrator, ang aking pong teacher nung ako po ay high school, si Sir Obet. Nasaan na kaya si Sir Obet? Okay, at ang Torrijos PNP, headed by Sir Reforma, salamat po. At dahil nga po may isa pong hindi kami supposed to be kasama, ito po'y biglaan lamang. Dahil nandito po tayo, sabi ko nga sa pinakatanyag na tourism destination sa lalawigan, ay meron pong ibibigay na award ang ating pong mga kasama mula po sa Brigade Civil Military Operation Officer. Dahil ang ating pong provincial government ay isa sa mga stakeholder ng kanila pong grupo. Kaya amin pong tatawagan ang kinatawan mula po sa Brigade Civil Military Operation Officer
na si Captain Bian Leslie Diaz. At amin pong tatawagan ng ating Tatay Gov sapagkat ang award na ito po ay ating ibibigay sa ating pong provincial government, lalo na po kay Governor Presbitero Velasco Jr. Ito po surprise Gov. Wala po ito sa ating agenda at sa ating pong... Yan, babasahin ko lamang po, Stakeholder Excellence Award to be presented to Honorable Presbitero J. Velasco Jr., Governor, Province of Marinduque. This award is given in appreciation of your outstanding contributions and unwavering support as a key stakeholder of the 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army. Your proactive collaboration and dedication to promoting peace have played a vital role in maintaining peace, security, and driving tourism in the province of Marinduque. The Jungle Fighters honor your contributions and look forward to continuing the successful collaboration in the years ahead. Given these 11 days supposed to be, September 2024 at Sierra Madre Officers Clubhouse, Camp Mateo, Kapitpin, Tanay, Rizal. Signed by Commander 2ID Major General Roberto S. Capulong, Philippine Army. Palakpakan naman po natin ang ating pong tatay. Ay, si Attorney Ivy. Ivy. Halika. Okay. So once again, congratulations po, Tatay Gov at sa provincial government of Marinduque. Palakpakan po muna. Gwapo ko dito, pare. Ganda nitong award na binigay sa akin. Eh, lalo kong tumandang lalaki yata rito. Tsaka para ako yung member ng American Legion. Akala ko si Mr. America ko si ating mga superheroes. Ha? Maraming salamat po. Mga jungle fighters kay General Roberto Capulong. Maraming salamat po. So ito na po, tatako na po tayo para sa ating aktual na paglilinis. Meron po kaming distribute na mga... ito po. Meron na rin po hawak yung iba. Ito pong ating garbage bag. And then pagkatapos po ay pagsasama-samahin po natin dito at kukunin po yan ng ating pong... meron naman pong continuous naman po ang ating pong dump truck, yung collector po, garbage collector po natin. At para malaman po natin kung gaano karami. At pagkatapos po nun, ay tayo po ay pupunta muna sa Marahuyo sapagkat mayroon pong breakfast ng ating Tatay Gov. So maraming salamat po, Gov, at kay Gov. At the same time kay Yorme, kay Kuya Toper Laus. Yan. Sila po amin tinawagan at kami pinag-awaring maigi. At sabi, natutuwa po kami sa pagkat more than 200 po pala ang lumahok po sa ating activity ngayon. Yay! Galing, ang dami nagmamahal para sa inyong kalikasan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Then babalik po kayo dito para sa ating picture taking muna tayo. Ay, kaya po yung mga muna, per agency po muna. Yan. Per agency na lang po muna. Matagal. Per agency na lang po muna. Sama na po natin ang uniform personnel po muna lahat. Yan. Uniform personnel po muna lahat. Yan. Ano na po, sama-sama na po PCG, PCGA, and then PFP, and then PNP. Yan. Uy, nakalimutan ko si Barbie ng MNC. Hindi ko nabasa pare. Sorry ha. Nakalimutan ko pare. Sorry ha. Ako po nakashow. Ako ay beach manager. Ako po nakashow. Ako nga, open ko na recognize. Sorry ha. BFP muna. Uniform personnel. Magkasama na. O sige. Compress na po kita at kita makita sa frame. Compress B. Compress B. Yun. Compress B. Bagong Pilipinas tayo. Para makita tayo ni Pangulo naman tumutulong tayo sa bansa.
Thank you so much po. Okay, very good. Para sa ating mga mga uniform personnel, and then para naman po sa ating mga the provincial government and national government agencies na kasama na po tayo dito. Tara na po kayo. Police. May na po kayo. Yan. Government po, provincial government. Yan. Tara po kayo. Ating pong provincial engineering, PGENRO, HR, PPTC, PPDO pala, PPDO. Hindi ko na po alam kung sabi yung iba, pero salamat po sa lahat. Provincial government, yan, para isang bagsak na. Dili po sa harap ng iba ay. Dili po sa harap para makita. Dili po sa harap. Very good. Wow. Dili po kayo pasok yan. Dito po kayo. Kita ba lahat? Panoramic ba? O yung iba daw, yung mga bata di sa harap, pwedeng lumuhod. Ha? Magtitigas pa tuhod. Yan, sa kayo sa harap, pare. Yan, dito ka. Sige, pare. 1, 2, 3. Sama mo. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Bagong Marinduqueño. Yan. Taiwan Marinduque pa. Lalaki Pangulo BBM, yung ating Secretary Loy Saga. Para makita niya na tutulong tayo sa environment. Ha? Yan.